At ito, panoorin po natin yung pahayag ni Kitty Duterte mapatungkol ho sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Grabe itong mga papanoorin natin ngayon mga banatero. Sobrang mainit-init pa, nagbabaga pa. Marami tayong mga re-reaction na ng mga video rito na kung saan ay yung mga hindi may paliwanag ni Auntie Claire. Yan naman si Auntie Claire kasi. Alam mo, patagal lang Alam nyo, eto na lang may mga kaibigan na kong OFW na parang pinagtatawanan na yung bansa natin. Nakakalungkot lang isipin, nakakalungkot lang na marinig yun na yung ibang mga lahi ay tinatawag tayong daw natin sobrang magulo. Yung ating bansa. Kung ipahatid pa nila yung sinasabi nila parang tayo daw ang pinakamagulong bansa sa buong mundo. Dahil nga tas wala daw sa ayos. Hindi kasi isipin nyo bakit 'di ba katulad niyan yung pag-travel ni Marcos Jr. dati sa iba't ibang bansa na merong ang pondo na 84 million na tayo. Wala naman naging saysay. Sabi nila para daw makakuha ng investment sa ibang bansa na mag-i-invest dito sa Pilipinas hanggang ngayon wala naman pumapasok na investor dito. Katulad na nga lang yung China na nga lang ang nagtiwala at nagtiyaga dito sa bansa natin. Yun pa yung kinakalaban ng administrasyong Marcos. Biruin mo yung mga equipment dun lagi nilang pinag-iinitan yung mga Chinese. Samantalang China ang pinakamalaking export investor sa buong mundo. Wala kapag bangag talaga yung presidente. At ito na nga grabe yung mga binitawang salita ni Kitty Duterte mapatungkol sa pagkidnap sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At talagang napanood ko pa ngayon na napaiyak talaga silang mag-ina. Hindi, alam nyo yung nararamdaman natin na sakit. Kasi isipin nyo na lang ako napaiyak ako, kayo, umiyak din kayo nung panahon. At hanggang ngayon alam ko, inubo pa rin ako. Hanggang ngayon alam ko na malungkot kayo sa nangyari kay Pangulong Duterte dahil dinala siya sa Netherlands. Paano pa kaya yung kanyang pamilya? Paano kaya yung kanyang mga anak at lalo na itong bunso niyang anak na si Kitty Duterte at ang kanyang asawa, kanyang partner na si Mama, anong pangalan nun? Nakalimutan ko. Basta yun na nga yung nanay ni Kitty Duterte. Isipin nyo na lang maigi yun. Kung sila nga nalulungkot sila ng sobra, kung tayo nalulungkot tayo ng sobra sa ginawa kay Pangulong Duterte, paano pa kaya yung lungkot na nararamdaman nila? Kaya nga ito yung mga papanoorin natin ngayon at ito may isang tawag dito, hindi pala, bago muna ito muna yung pag-usapan natin, yung puro ayuda lang. Hindi, alam nyo, ito hindi ko talaga tumawari na kasi ito talaga nagmumukha talaga itong video, itong 20 pesos per kilo ng bigas. Alam nyo, ito talaga yung dapat sinita, ewan ko na lang hindi ko alam kung ito ba ay strategy lang o sadyang strategy talaga ito ng Comelec. Kunwari sinita, pero parang kasi isipin nyo etong 20 pesos na yun, hindi talaga 20 pesos per kilo ng bigas, hindi talaga to tatagal. Biruin mo pumatong nga lang ng 60 pesos, pumatong nga lang ng hanggang ngayon ito na lang isipin nyo 60 pesos per kilo ng bigas. Pero bakit napaka hirap pa rin ng mga magsasaka ngayon? What if pa sa 20 pesos per kilo ng bigas? Kasi ito napakadali lang nito. Bibili ako ng mahal, tapos ibibenta ko ng mura. So anong purpose nun? Ang purpose nun is pangpaganda lang. Masabi lang na natupad yung pangarap
Masabi lang na, uy, tinupad ko yung yung pangako ko na 20 kilos na bigas. Pero, ang impact nun, tayo kawawa. Kasi binili itong 20 pesos per kilo ng bigas. Binili yan sa mahal na halaga. At yung pera niyan, pera natin. Pera ng gobyerno, pera ng bansa natin, ng mga Pilipino. Tapos ibebenta mo ng mura. 'Di ba? So isipin niyo, alam niyo, ako wala naman akong problema. Sana nga talagang magkaroon at maibalik yung mga ganitong presyo ng bigas sa Pilipinas na nagkakalaga ng 20. Pero isipin niyo maigi. Unang-una, para tayong ginawang tanga ng gobyerno. Bumili sila ng mahal na bigas tapos tawag dito? Bumili sila ng mahal na bigas kasi binenta ng mura. Malamang sa malamang nito, kasunod dito, utang na naman si Marcos. Paalala lang po 16 trillion po ang utang na ng Pilipinas. Ongoing to 17 trillion na po. Kaya kayo, medyo kabahan na kayo. So ito, panoorin natin to. Pinatikos ng mga kilalang political analyst ang pagpapatupad ng programang 20 pesos kada kilong bigas at ang pamimigay ng ayuda ng pamahalaan. Anila, ito ay hindi lamang issue ng timing at kakayahang panatilihin, kundi may malalim umanong bahid ng politikang pansarili. Narito ang report ni Prince Tripoli. Pasok, Prince. Yan ay pagpapatunay lamang ng bangkarote na talaga ang utak ng mga namumuno ngayon sa ating bansa. Dahil ang kanilang pinaiiral ay pagmumudmod ng ayuda. Bangkarote. And in this kind, ayuda na in kind. Hindi naman makakaresolva ito. Matapang ang binitawang pahayag ni Adolfo Paglinawan, isang batikang political analyst laban sa kasalukuyang administrasyon. Para sa kanya, ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Visayas ay hindi maituturing na solusyon sa mahal na presyo ng bigas. Binatikos niya ang tila pagsasantabi ng gobyerno sa prinsipyo ng supply and demand na isang konsepto sa ekonomiya na anyay sinagasaan para lamang magmukhang may ginagawa. Ipinunto rin niya ang umano'y kalokohan sa mekanismo ng pamimigay ng bigas kung saan kulang at hindi makatotohanan ang computation nito. This is a price manipulation. This is, inabolish nila yung law of supply and demand. Talagang pilay na, no? Bangag na talaga ang mga sa katuparan ng mga polisiya ng gobyerno. Samantala, para kay Professor Froilan Calilo, ito lang alam nyo, maganda naman din talaga sana to Wala namang problema talaga sana to, tong 20 pesos per kilo ng bigas. Malaking tulong to sa mga kababayan natin. Kaso, mali kasi talaga yung proseso. Mali yung ginawa nilang proseso dito. Hindi nila talaga pinag-isipan. Kasi nga, kaya hindi nila pinag-isipan kasi nga ito ay isa lamang palabas. Isang bagong upcoming movie. Nakakagiliwan ng mga Pilipino. No? Ito ito ay palabas lamang. Kasi ito lang Kung gusto ng Administrasyong Marcos na magkaroon talaga tayo ng murang bigas, una nilang gawin dapat, ponduhan nila yung mga magsasaka natin. Anak ng teteng, ito isipin nyo maigi. Sa abono pa lang, magkano na po ang isang sako ng abono? Nasa 2,000 plus na. Tapos magbibenta ka ng bigas 20 pesos. Per kilo, o sabihin na natin 50. Wala akong calculator dito. 50 times 20. Magkano yun? Kulang-kulang pa po yun sa pangbili ng abono. Pang-spray pa para sa mga kuhol. Pang-spray pa para sa mga damo. Bayad mo pa sa mag-aararo, bayad mo pa sa magpipilapil. Bibili ka pa ng binhi. Magkano binhi? So isipin nyo maigi na lang ho yun. Ito sa mga tiga Luzon, alam ko yung iba dyan, hindi
walang karanasan or walang tinatawag na alam. Hindi naman lahat, no? Pero sa mga tiga Luzon, walang yung mga pinanganak sa Maynila, hindi nila alam kung ano yung kalakaran ng magsasaka. So, isipin nyo maigi, sa 20 kilos na bigas, ano pa po ang kikitain ng mga magsasaka dyan? At bakit, ito na lang, napakaganda nga ho nung suggestion na kung gusto mo makabili ng mura na bigas, ponduhan mo yung mga magsasaka. Pag naponduhan mo ng sapat na pangangailangan nila, yung mga magsasaka, dun ka na makaka-harvest, dun ka na makakakuha at makakaani ng murang palay na gagawing bigas or mapupunta sa bigas. At yung bigas na yon, pwede mo na ibenta ng mura kasi nga may pondo, may may tinatawag na sapat na lakas or sapat na kapangyarihan yung mga magsasaka na pwede nilang ibenta ng mura yung kanilang mga palay kasi nga may pondo sila. Halimbawa na lang yung abono, sagot ng gobyerno. Lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Yung pang-spray, sagot ng gobyerno. Yung pangbili, puhunan para sa mga palay na pananim, pangtanim diyan sa mga lote nila, sa mga lupa nila, libre. Ang talagang magiging sakripisyo lang, ang magiging pagod lang talaga na or magiging bayad lang talaga or ng mga magsasaka, yung pag-araro, pagpilapil, pag-alaga doon sa palay, yun lang talaga yung manggagawin nila. Alam nyo, napakadaling solusyonan na talagang kaso ito pa isa. Ang laki ho ng utang ng Pilipinas. So kung poponduhan po yung mga magsasaka ng administrasyon Marcos, kung pupunduhan nila magsasaka, anak ng titing, utang na naman sila. Kasi kung yun talaga ang gusto ni Marcos, unang taon niya palang ginawa niya na yan. Kaso hindi niya kagustuhan to eh. Hindi niya gusto to. Kaya niya lang to ginawa para ipamukha sa inyo na ginawa niya yung pangako niya. Sa madaling salita, ito ay isang malaking palabas lang. Nabubulol na ako sa sipon ko. Totoo naman eh. Sinasabi ni Vice President Sara Duterte na ito ay palabas lang, pakitang tao lang, hindi tatagal. Totoo yun. Pustahan tayo, biglang mawawala to. Mawawala bigla tong bigas na to eh. Una-una, Luzon. Ito na lang, Visayas. Ito, hindi ko sa sinasabing huwag tulungan ng Mindanao at Visayas. Pero kung usapang makakaraos ka, kayang iraos ang isang araw sa Visayas. Sabihin natin isang linggo. Magsaging ka, kamoting kahoy, gulay. Ang daming pwedeng makain sa probinsya. Sa Luzon. Pindot ko pa yun ha. Isipin nyo na lang sa Luzon, anong gagawin ng isang pamilya na wala man lang mataniman ng gulay, walang mapagkuhanan ng saging, kamote. Kung totoo sana to, at kung pang matagalan tong 20 pesos na kilo per kilo ng bigas, bakit hanggang ngayon di pa rin namin danas? O sige, sabihin na natin pina-stop ng Comelec. Okay, pina-stop. Ang tanong pa rin talaga dito, hanggang kailan yan? Ito talaga malabo na kasi talaga itong mangyari. Ano lang to, isang kayabangan lang. Ang pinakamaganda nga, ulitin ko, ponduhan ng gobyerno ang magsasaka, bigyan ng gobyerno ang bawat pamilya dito sa bansang Pilipinas, okay ang lahat. Kahit ano pang mahal ng bilihin na yan, kung yung mga Pilipino may kanya-kanyang hanap buhay, pang matagalan, walang sinabi ang mahal ng na yan. Totoo po yun. Kaso kadalasan ngayon, puro ayuda. Ayuda tatagal ng 3 days. Bukas nga na. Diba? Anong mapapala mo dun? Ito, parte to ng ayuda. Akala nyo ba?
Partihan ng uyuda. Ang masaklap pa niyan, ginawa tayong tanga. Pera natin ang binili dyan sa mahal na presyo, pera din natin ang ibibili sa murang presyo. Diba? Ginawa tayong tanga. Masaklap dyan eh. Huli at kapansin-pansin ang timing ng programang ito. Ipinangako raw ito noong 2022. Ngunit bakit ngayon lang ipinatutupad sa mismong panahon ng nalalapit na halalan? So I think I agree with the decision of the COMELEC na wag muna itong ipatupad, at least for the moment, because this may be considered, as an act of legitimate vote buying on the part of the government. Kinwestiyon niya rin ang mismong batayan sa kabuang desisyon ng naturang programa. Maling-mali raw ang pagkukwenta at ipinilit lang ang 20 pesos kahit hindi ito realistic batay sa kasulukuyang presyo sa merkado. Alam mo, ang mechanics nito ay mga bobo na gisip. Unang-una, ang presyo ng bigas, 33. Tapos pamumudmod ng mga local government units na nagsishare ng 650. Ang national sa local, 650, so 13. So binawas nila, 20. Samantala, para naman kay Professor Calilong, malinaw na tila pabuya ang 20 pesos na bigas sa mga botante na isang uri raw ng vote buying mula sa gobyerno. May ganun na talaga. Let's face it, if you're going to, let's say, buy rice at the normal price, let's say, of 50 pesos, but then again, here's the government giving it to you for 20, parang lumalabas yung 30 pesos dyan, para bang vote buying na rin, kasi yun yung difference between 50 pesos and the 20 peso rice. So I believe this is something na talagang na talagang naayon. And saka ito pa, kung totoo to, dapat ang ginawa nila do pagtapos na eleksyon. Totoo yun. Halimbawa, kung gusto talaga nila, kasi hindi naman siguro masyado ng tanga si Marcos at yung mga advisor ni Marcos na, uy, wag natin gawin yan muna. Mag-i-election, masasabihan tayong vote buying. Diba? Pagtapos na lang natin na election ibigay para sampal sa mukha ng mga mga nagsasabi na vote buying to. Pwede naman, ilang days na lang, tapos na eleksyon, doon, ipatupad nyo ulit. Ipatupad nyo ng ipatupad. Ang tanong, hanggang saan? Hanggang dito, wala pa rin kami. The question here is the sustainability, not just the timing. Ayon sa kanya, ang usapin dito ay hindi lamang kung kailan ito isinagawa, kundi kung hanggang kailan ito kayang panatilihin. Ang tunay na pagsubok ng programa ay ang consistency at kakayahan nitong magtagal. Nagpabala ang dalawang analyst. Ang programang ito ay baka raw pansamantalang aliw lamang at isang uri ng pantakip sa mas malalim na kakulangan ng gobyerno. Hindi nga lang ang pinakaano pa dyan, kung yung 35 tsaka 29 na ibinibenta nila noon na bigas ay hindi tumagal. Saglitan lang. Tapos itong 20 tatagal. Ito nga saglit lang Kung kunwari na naginip ako. Ito, panaginip ko. Na naginip ako kahapon. Na ito ay talagang planado na ng COMELEC at ng kampo ng Marcos. Ngayon, gagawin mo sisitahin nyo yung 20 kilos na bigas. Kasi parang magmumukhang vote buying. So at least may magagawa na tayo na tatatak sa isip ng mga Pilipino na nagawa natin yung ating pangako. At pagtapos ng eleksyon, gagawa na naman tayo ng issue sa mga Duterte para matabunan at makalimutan ng mga Pilipino yung 20 pesos na bigas. Ang galing ng mga putang ina nyo. Ay. Ay, nako, diba? Hindi, totoo naman Yun naman talaga obvious naman Yun ang dalihan, diba? Tangina, huwag nyo kami lokohin. Alam na namin yung taktika nyo. Pero yan lamang ay panaginip. Ito,
Kinidnap nila ang tatay ko. Ito po yung panayam ni Kitty Duterte na talagang dito siya naluwa. Panorin Sa natin. kauna-unahang pagdalo ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty sa rally ng PDP sa Quezon City, muli niyang iginiit ang pagkidnap sa kanyang ama. Aniya, imbis na unahin ng pamahalaang Marcos Jr. ang mga mahahalagang isyu ng bansa ay mas inaatupag pa ng gobyerno ang pagsira sa kanilang pamilya. Si Paul Montibon sa detalye ng balita. Kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Emosyonal na humarap sa publiko si Kitty Duterte sa kanyang kauna-unahang pagdalo sa rally ng PDP laban sa Quezon City. Sa kanyang talumpati, hindi nito napigilan ang maluha habang inaalala ang marahas na karanasan ng kanyang pamilya, lalo nang ipinagkanuno ng gobyernong Marcos Jr. ang kanyang ama sa mga banyaga na walang due process. Imbis niya natugunan ang malalaking problema ng bansa, ay mas inuuna pa niya ang pagsira at pagpapabagsak sa kanyang pamilya. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Dahil dito, isang pakiusap ang binitawan ng batang Duterte sa publiko, lalo na't ilang araw na lang ay botohan na. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod, kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban sa Senatorial Slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. Habang ipinaalala naman ng common law wife ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avancenia ang habilin ng dating presidente sa mga Pilipino ngayong eleksyon. Magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsasilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. Bumuhos ang emosyon ng mag-ina habang inaawit naman ang kantang Pilipinas, Duterte pa rin. Hindi, wait lang ito alam nyo paano ba gagawin ko? Nandadaan ko naman ba sa panaginip? Pero ito hindi ko po hinihiling na mangyari. Ayoko pong mangyari ito kay lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. Alam nyo, nanaginip ako Doon sa panaginip ko, nabalitaan ko lang din sa panaginip ko tong sasabihin ko. Alam nyo, may plano ang mga anti-Duterte kay Pangulong Duterte na kapag dinismiss or tinatawag na papauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas ng ICC ng Netherlands. Alam nyo, madilim po at grabe, brutal po ang plano ng mga anti-Duterte. Na kapag nangyari daw yun, etong si Pangulong Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte ay kapag sila ay naging no choice na, kasi pilit kasi talaga nilang hinahadlangan na makauwi si Pangulong Duterte, lalo't nitong darating na eleksyon dahil alam naman nila kung ano ang impact ng mga Duterte at kung gaano kamahal ng taong bayan ng mga Duterte.
So alam nyo, dun sa panaginip ko, talagang pinagpaplanuhan ng mga anti-Duterte na patayin na lang si dating Pangulong Duterte basta wag lang siyang makauwi or makaapak dito sa bansang Pilipinas. Alam nyo, kahit panaginip lang yan, pag naiisip ko medyo, hindi pala medyo, ako ay natatakot na sobrang nalulungkot dahil alam nyo, may mga tao na kayang kumitil ng buhay, kayang magsakripisyo ng isang buhay para lang sa kanilang kapakanan, para lang sa kanilang kagustuhan. Grabe sa bansa na, grabe sa mundo, no? Sobrang sama, sobrang tawag dito, sobrang garapal nila na para lang sa kapakanan, ng kapangyarihan na tumagal at sa kagustuhan nila kaya nilang kumitil ng buhay ng isang tao. At hindi lang basta na Pilipino, kundi isang Pilipino na nagmahal ng tunay at talagang nagmalasakit sa bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Ayoko na ituloy kasi nagigi-emotional ako. Mababaw luha ko pero yun sana, no, kahit panaginip lang yun sana naman samahan nyo ako sa pagdarasal na yun ay hindi pa rin talaga mangyari, no, na alam naman natin at sinabi namin din mismo ni Vice President Sara Duterte na kayang-kayang gawin ng administrasyong Marcos yun or yun ng mga anti-Duterte kasi gawain naman daw talaga nila ayon kay Vice President Sara Duterte na pumatay ng kanilang mga kalaban sa politika. Pero alam nyo, medyo nakakalungkot lang na bakit kailangan, wag naman na sanang umabot pa sa ganung pamamaraan, no? At ayun nga, kailangan natin talaga na magdasal na sa oras na binitawan na ng ICC or ng Interpol etong si Pangulong Duterte, ay ipanalangin natin na makabalik siya ng safe sa Pilipinas at walang mangyari sa kanyang masama. At syempre sa lahat ng Duterte family, alam nyo mga kababayan, marami pa po tayong aasahan na darating na mga issue at mga gagawin ng administrasyong Marcos laban sa mga Duterte. Sa tutusin, kung sa 100%, 50% pa lamang po ang kanilang nagagawa. At sa tutusin, marami pa po, may 50% pa na mga gagawin nilang kawalangian laban sa mga Duterte para lang mapagtakpan yung kanilang kapalpakan na nang ginagawa nila sa ating gobyerno. Lalo na yan, may 3 years pa po na panunungkulan si Marcos Jr. So yung 3 years, alam naman natin na etong 3 years na to, ang dami niya nang ginawa. May 3 years pa siya na mas marami pa siyang gagawin. Kaya talagang lalong-lalo na sa darating na 2028 election, presidential election, doon talaga sobra siguro doon na talaga sila parang magiging na sila doon. Magiging kung yung sungay nila bilang demonyo ay isang ganun lang, baka pagdating ng 2028 presidential election, maging sanga-sanga na sana wag ho nating hayaan yung. Kaya nga pilit ho namin palagi, kami ay nakikiusap kasi tayo din naman may kinabang nito Wala naman ho ibang may kinabang nito, hindi ito mapapakinabangan ng mga Duterte. Tayong mga Pilipino may kinabang nito na kaya paulit-ulit kaming nakikiusap kasama ng Duterte family na iboto nyo ang 10 Duterte senatorial candidate. Huwag kayong maglalaglag ng kahit isa. Dahil yang mga yan din ang kailangan talaga natin na para siyempre, number 1, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, sila din ang magsasalba nun. At siyempre, alam natin na mapapakinabangan natin itong 10 Duterte senatorial candidate. Lalong-lalo na si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil isa yan sa talagang makikitaan mo ng kung ano ang nagginawa or kung ano ang kayang gawin ni Pangulong Duterte ay kayang gawin din ni Pastor Apollo C.
si Kibuloy. No, ayan talaga ang isa sa mga malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte. Kaya kami paulit-ulit kami nakikiusap na vote straight natin ng Duterte, ang 10 Duterte senatorial candidate. Dito naman sa video ni Kitty Duterte, kagaya nga ng sinabi ko, na kung tayo nga sobra tayo nasasaktan, what if pa etong anak niya at bunso pang anak ito, no? So kung ano man yung nasabi niya, ako wala talaga ako din nakitang pangit sa sinabi niya. Yun ay katotohanan, dahil unang-una siya ang nakasaksi na kung ginipit at winalang niya yung taong nanilbi lamang or ginampanan niya lamang yung kanyang tungkulin para sa kapakanan ng bawat Pilipino sa ating bansa, diba? So sobrang sakit talaga yan. Samantalang ito, speaking of Pangulong Duterte, ito panoorin po natin, huwag nang manghimasok. Ito, Attorney Panelo sa ICC, igalang ang proseso. So panoorin po natin. Muling nagbigay ng reaksyon si Attorney Salvador Panelo kaugnay sa nagpapatuloy na isyu ng ICC sa bansa. Sabi ni Panelo, dapat igiit ng Pilipinas ang karapatan nitong magpatupad ng sariling hustisya, lalo na sa mga kaso ng umano'y extrajudicial killings sa bansa. Si Prince Tripoli magbabalita. Nanindigan si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi na kailangan ng anumang interbensyon o panghihimasok mula sa International Criminal Court upang masiguro ang katarungan sa mga isyong kinasasangkutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ni Panelo na ang gobyerno ng Pilipinas ay may sapat na kapasidad upang magsagawa ng mga lokal na investigasyon at litis sa mga usapin ng human rights violations. Kasama na dito ang mga aligasyon ng extrajudicial killings na iniuugnay sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ipinaliwanag din ni Panelo na batay sa mga batas at kasaysayan ng Pilipinas kaugnay sa Roman Statute ang kasunduan na lumikha sa ICC. Malinaw na isinagawa ng bansa ang lahat ng kinakailangang proseso para sa legal na pagkalas. Binigyang din niya na kahit noong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC simula 2011, may mga kondisyon na kailangang matugunan bago pa man makialam ang ICC sa mga usapin ng bansa. Yung pagiging miyembro natin sa ICC noong 2011, meron din ng mga kondisyon bago tayo mapasa ilalim ng jurisdiksyon ng ICC. At ang kondisyon ay ganito, tinatawag na Principle of Complementarity Rule, na bago makapasok ang ICC sa isang bansang miyembro ay ng Pilipinas, kinakailangan siguraduhin muna nila na yung bansang miyembro ay walang kakayahan na usigin ang mga lumabag sa crimes against humanity. Dagdag pa niya, kahit pa may sapat na sistema at kapasidad ang isang bansa, maaari pa rin kumilos ang ICC kung mapapatunayang hindi ito ginagamit, lalo na kung ang mismong pamahalaan ang sangkot sa paglabag. Kung walang kakayahan ng miyembro ng Estado at merong mga paglabag sa karapatan ng mga mamamayan sa loob ng miyembro ng Estado at ito'y pumapatak sa krimen laban sa sangkatauhan of crime against humanity, like mass murder, genocide, o aggression, ang ICC ay pwede yung makialam. Yan ang kondisyon. Ayon pa kay Attorney Panelo, may isa pang mahalagang kondisyon bago payagan ng ICC na gamitin ang jurisdiksyon nito sa isang bansang miyembro. Ito ay kung ang mismong pamahalaan ang hindi kumikilos para papanagutin ang mga sangkot sa crimes against humanity sa kabila ng pagkakaroon ng maayos na sistema ng hustisya. Hindi, alam nyo ito alam nyo, dapat tapos na talaga yung issue dito sa ICC. Dapat ngayon nakauwi na si Pangulong Duterte. Ang iniisip ko kasi dito, may isa sa ICC na talagang nakakonekta kay Marcos Jr. Yan ang naaamoy ko dito May talagang may connection. May malakas na connection si Marcos Jr. sa ICC. Kasi isipin mo, Mege, napapahiya na po ang ICC sa ginawa nila or sa pagdakip nila kay Pangulong Duterte sa pagbigay or pagtanggap. Sabihin na natin pagtanggap na lang mga nakakahiya dyan sa mga basher. Sa pagtanggap nila kay Pangulong Duterte, nakakahiya yung ginawa nila yun kasi unang-una, wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Pangalawa, mali yung sistema ng pagdakip, pagkidnap
Kaya may yun nga, pag kidnap na nga lang ang tawag dun, mali na yun eh. Mali, hindi muna idinaan sa mismong korte sa Pilipinas bago nila dalhin doon. Diba? Kasi may batas yan eh. Dadaan ka muna sa mga ganyang proseso bago mo madala doon sa ICC yung isang tao. Ay doon pa lang maling-mali na. Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Maling-mali na ho yun. Kaya nga may isip talaga natin na etong si Marcos Jr. may matinding kapit talaga to sa ICC. At baka ito lang ito ay hula ko lamang, no? Hindi kaya baka talagang kapalit ni Marcos Jr. etong si Pangulong Duterte. Ang ibig ko ba sabihin ni alam nyo Nenda, kasi may issue ang mga Marcos sa Amerika. Alam nyo naman yan noon pa. Hindi kaya dapat si Marcos Jr. talaga ang kukunin ng ICC at ipinalit lamang si Pangulong Duterte kasi nawawala ako. Kasi isipin nyo maigi maraming kasalanan ng mga Marcos sa Amerika. Maraming kasalanan na dapat din silang usigin ng ICC pero bakit hindi sila pinapakialaman? Kaya nga sabi ko nga sa inyo baka palit ulo lang talaga to. At ang kapalit noon ay kontrolin ng Amerika etong Pilipinas. Kasi kung isipin mo ngayon, lahat na nangyayari ngayon, kung talagang masasabi mong kontrolado tayo ng ibang bansa. Biruin mo, anong kasalanan ng China sa Pilipinas na patuloy na inaaway ni Marcos? Diba? So, yung ganyang strategy po ng mga Amerikano yan. Ngayon, ang masaklap pa dito, baka bandang huli, pag no choice na at pag talagang sumabog na yung kabaliwan ni Marcos, pabayaan niya tayo na kontrolin ng mga Amerikano. Balik tayo sa unang panahon na tayo ay talagang aso lamang ng mga Amerikano, yung masaklap dun. Kaya nga ito, maraming pwedeng mangyari. Pwede din naman na itong ICC ay talagang pinuno ng mga makakaliwa. Alam naman natin na isa si Pangulong Duterte, Pastor Apollo Sikibuloy sa pumuksa sa mga makakaliwa. Hindi, pwede rin ganun na talagang ginusto rin talaga nila na makontak tong si Marcos or mapalapit sa kanila para makuha nila si Duterte. Lalo na si Marcos ayaw niya rin sa mga Duterte. At siya pa ang Pangulo ng Pilipinas. Ayun yung masaklap dun, di ba? Marami, yung dalawang yan isipin yung maigi. Ako, nanguhula lamang po ako pero pwede hong mangyari talaga. Okay, so, Attorney Sel Panelo, pasok. Number 2, na kondisyon bago sila makapasok, kung may kakayahan man, halimbawa, malusog ang bansa, malusog ang sistema legal, pero yung gobyerno mismo ay hindi inuusig ang mga lumabag sa crimes against humanity. Dahil siguro yung gobyerno mismo ang lumalabag, pwede yung pumasok ang International Criminal Court. Sa kabila ng posisyon ng ICC, naninindigan si Atty. Panelo na ang anumang hakbang laban kay dating Pangulong Duterte ay labag sa batas at isang malinaw na paglabag sa soberanya ng ating bansa. Yan nga yung sinasabi ko talaga, 'di ba? Kaya nga tayo talaga ang magagawa talaga natin tuparin ng pangarap at gustong mangyari ni Pangulong Duterte na maihalal ang 10 Duterte senatorial candidate para sa Senado. Pangalawa, mas tindihan pa natin yung suporta natin sa pamilyang Duterte. Pangatlo, samahan natin ng dasal. Kasi kagaya nung sinabi ko kanina, yung napanaginipan ko na kapag no choice na talaga ang mga anti-Duterte sa plano nilang pabagsakin ang mga Duterte, gagamit na talaga sila ng dahas na pamamaraan. At yun na nga ay walang iba kundi patayin si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte na sana ay wag naman hong mangyari. Kasi no choice na sila Diba?
Kayang-kaya nilang, yung mga hindi nga natin akalain na magagawa nila, ginagawa na nila ngayon. What if pa kaya yun? Napaka-basic na sa kanila yun. Nagawa na nila noon. Diba? Isipin yung maigi yun. Kaya nga, alam nyo yung isa pa na mga kwento-kwento na magkakampi talaga ang Dilawan at pamilyang Marcos. Talagang simulat sa pool, talagang kinengkoy lang nila tayo. Pwedeng ganun eh. Ano? Kasi isipin nyo maigi Pero isipin nyo maigi, ilang dekada na binaboy ng mga makakaliwa at mga dilawang tae yung mga Marcos. Pero nung nakabalik ang mga Marcos bilang presidente ng Pilipinas, anak ng teteng, yung bumaboy sa kanila ng ilang dekada, yun pa yung mga kinampihan niya. Samantalang ang mga Duterte na isa sa mga nagtanggol, isa sa mga tumulong sa'yo, isa sa pinakamalaking tulong sa'yo na para makabalik ka sa posisyon, yun pa yung tinarantado mo. Diba? Isipin yung maigi mga kababayan, sobrang sobrang napaka wala ka na talagang utang na loob, wala ka ng puso, wala ka ng damdamin sa mga ganong gawain mo. Isipin nyo maigi, ilang dekada kang binaboy, tas yun pa yung kinampihan mo. Yung mga makakaliwa, yan ang unang mga kalaban ng tatay mo, tas kinampihan mo sila. Ang lupit, di ba? Kaya talagang alam nyo, minsan yung mga panaginip, yung mga hula-hula, minsan lumalapit eh. Lumalapit dun sa kwento na talagang mapasabi ka na pwede nga, no? Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, dasal lang tayo at makukuha din natin ng talagang pinaka-papremyo natin, makukuha natin yung pinaka-gusto nating makamit. At syempre, hindi natin magagawa yun kung hindi nyo iboboto ang 10 Duterte senatorial candidate. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung makukomento nyo po sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.